Pag-usapan pa natin ang pag-aaral na yan tungkol sa paracetamol at epekto sa buntis kasama si mobile journalist Yeda Pascual. Yeda, ano ba ang naging basehan ng pag-aaral na ito na high risk sa pagkakaroon ng ADHD ng isang sanggol o bata dahil sa pag-inom ng paracetamol ng nanay nung nagbubuntis pa siya? Actually, itong article na nilabas nga ng newscientist.com, nakapaloob nga dyan yung research na ito, na high risk daw yung mga mother na nakainom ng paracetamol sa pagkakaroon ng bata o ng anak na may ADHD. Ito kasing sa US kasi, Pops J, 8% ng mga kabataan edad 5 to 11 years old ay merong ADHD. At itong pag-aaral na ito, ginawa ito sa 307 na kababaihan sa Tennessee. At chinek nga yung kanilang blood samples sa second trimester nila habang nagbubuntis. At doon nga, Pops J, nakita na ilan sa kanila ay meron nga paracetamol sa kanilang dugo. Pero Pops J, sa pag-aaral na yan, hindi sinabi kung ilan doon sa 307. So hindi malinaw. Kaya nga sabi nga ni Doc, talagang hindi pa ito 100% proven at wala namang dapat na ikabahala yung ating mga pregnant moms. Sa Tennessee pala ito, sa Amerika ay sinagawa yung study. Nasabi mo sa report mo, Yeda, wala pa itong malinaw na resulta na talagang may epekto ang paracetamol sa sanggol. Ibig sabihin ba nito na safe para sa mga nagdadalang tao ang pagtitake nito? O wag mo na? Yes. Pops, siya ay Iwasan nabanggit na muna nga ni siguro. Doc sa ating report na ang paracetamol kasi yan yung safest na pain reliever na po pwedeng inumin ng mga ina na yun nga, nagkasakit, nagkaroon ng lagnat, viral infection. At pero syempre, mas makakabuti pa rin, Pops J, magpakonsulta sa OBGYN. Kasi syempre sila yung nakakaalam niyan, di ba, Pops J? Meron nga tayong tinatawag na prenatal check-up. Diba, mayroong mga vitamins at gamot na binibigay sa mga pregnant mommies para nang sa gayon mabigyan sila ng tama at angkop na guidance, gamutan. ng isang professional. Okay. Ikaw as a parent, subukan mo rin bang uminom ng paracetamol nung nagbubuntis ka? Pops Ray, ako sa pagkakaalala ko, inalala ko talaga, hindi ako Kahit isang nagkalagnat. beses. Yes, hindi ako nagkalagnat nung ako yung nagbubuntis. Pero Pops Ray, di ba, ang paracetamol, hindi naman yan iinumin basta-basta ng isang magulang kung talagang walang nararamdamang Correct. di ba, kung Kung ilalagnat, hindi hindi na mo. masama ang pakiramdam. Kaya best thing to do talaga, Pops Ray, ay consult sa OB para sigurado. Yeda, ano yung karamihan ng reaksyon doon sa lumabas na article patungkol sa study na ito? Pops Ray, naku, ang daming FB group, yung mga mommies, nakita ko to, sinishare nga, at must read daw para sa mga pregnant mom. Siyempre, maraming natakot, na-stress, na-overthink. Nagpanic. Kasi kahit hindi ka first time mom, kapag kabuntis ka, makapaisip ka kasi nga bagong pag-aaral. Pero yun nga, tulad ng sinasabi nga ng mga doktor at ng na-interview nating pediatrician, walang dapat ikabahala. Gaya niya, Yeda, nagdulot diyan ng pangamba sa ilan. Base ba sa nakausap mong pediatrician, ano raw ba ang maaring sanhi ng pagkakaroon ng ADHD ng isang bata? Pops J, hanggang ngayon, ang ADHD ay unknown pa rin talaga ang cause. Ayun din yung sabi sa atin ni Doc sa interview. Pero maraming pag-aaral na sinasabing combination ito ng genetics at environmental factors. So pag sinabing genetics, it runs in the family. Lahi. Yes, pag sinabi ng mga environmental factors, naku, mahaba yung listahan dyan. Pero ilan, magbibigay ako ng ilan, premature birth, low birth weight, kapag ka nagkaroon ng traumatic brain injury, yung nanay, exposure sa toxins, paninigarilyo po at pag-inom ng alak. Yan. So, ilan yan sa mga bagay na yan. At syempre, Pops J pala, stress, extreme stress. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.